Ang huling sakay, 11:30 ng gabi nang lumabas ako sa terminal ng mga bus. Tahimik ang mga lansangan sa Dasmariñas at ang tanging maririnig lamang ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon na tinatangay ng malamig na hangin sa gabi. Nalampasan ko na ang huling jeep na pauwi at wala ring taksi na nakikita sa paligid. Habang nakatayo ako roon at nag-iisip kung ano ang aking gagawin, isang luma at maitim na van ang dahan-dahang huminto sa tabi ko. Bumaba ang bintana at nakita ko ang isang matandang babae na may mahaba at magulong itim na buhok. Maputla ang kanyang mukha, halos kulay abo na, at nakasuot siya ng simpleng puting damit na tila marami ng nilabhan. "Pupunta ba kayo sa San Gabriel?" Tanong niya, mahina at mababa ang kanyang boses na parang nanggagaling pa iyon sa malayong lugar. "Maaari kitang ihatid. Daanan ko lang iyon." Nag-aalinlangan ako. Kilalang kilala ko ang daan, ngunit may isang bagay sa kanya na nagpapagabag sa akin. Madilim ang kanyang mga mata at walang liwanag na nakikita sa mga ito. Ngunit huli na ang gabi at wala na akong ibang pagpipilian. Bumukas ako ng pinto at umupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Madilim ang loob ng van at tanging isang maliit na bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag. Wala pang ibang pasahero, tayo lang ng matandang babae na nagmamaneho. Halos 10 minuto kaming naglakbay at naging mas madilim at makitid ang daan. Nawala ang mga poste ng ilaw at ang tanging nakikita ko na lamang ay ang mga puno at halaman sa magkabilang gilid ng kalsada. "Binibini," sabi ko, na sinusubukang makipag-usap. "Matagal na po ba kayong nagmamaneho sa rutang ito?" Hindi siya agad sumagot. Paglipas ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ako. Nang gawin niya iyon, nakaramdam ako ng lamig na tumakbo mula sa aking likod pababa sa aking balakang. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata, hindi ito mga mata ng tao. Puro itim ang mga ito, walang puti, walang iris at pupil. Tanging kadiliman lamang ang makikita. "Matagal na akong naghihintay," sagot niya sa huli. Pareho pa rin ang tono ng kanyang boses, ngunit sa pagkakataong ito, parang dalawang boses ang sabay na nagsasalita at naghahalo-halo. Inabot ko ang hawakan ng pinto, ngunit hindi ito bumukas. Sinubukan kong ibaba ang bintana, ngunit ito ay nakadikit na. Nagsimulang bumigat ang aking dibdib dahil sa takot. "Huminto po kayo, gusto ko nang bumaba." Ngumiti siya noon at unti-unti niyang binuka ang kanyang bibig hanggang sa umabot ito mula sa isang tainga patungo sa kabila. Nakita ko ang mga patag at matatalim na ngipin na kulay dilaw at ang madilim at walang laman na espasyo sa likod ng mga ito. "Hindi ka na makakalabas," bulong niya. "Ikaw ang lumapit sa akin gaya ng lahat ng iba. Alam mo kung ano ang kailangan ko, di ba?" Inunat niya ang kanyang kamay. Mahaba at manipis ang kanyang mga daliri at tila yari ang mga ito sa tuyong kahoy. Hinawakan niya ang aking braso at sa bahaging napagtagpo ng aming balat, nakaramdam ako ng sobrang lamig na parang yelo ang idinampi sa aking katawan. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang lumalabas na tunog mula sa aking lalamunan. Habang lumalapit siya, tumingin ako sa bintana sa harap at may nakita akong nagpalamig sa aking buong katawan. Hindi na kami nasa kalsada. Dito kami direktang nagpapatuloy papasok sa malalim na kagubatan na sinasabing bawal puntahan kapag gabi. At sa pasukan ng kagubatan, nakita ko ang maraming sasakyan na nakaparada at ang mga taong nakapaligid sa mga ito, mga taong kasing maputla at walang buhay ng matandang babae na nagmamaneho. Napagtanto ko noon na hindi ako ang unang inalayan niya ng sakay. At hindi rin ako ang huli. Patuloy na naglakbay ang van ng mas malalim pa sa madilim at tahimik na gubat habang ang malamig na tawa ng matandang babae
ay umaalingaw sa loob ng walang laman na sasakyan at unti-unting nawawala sa hangin sa malayo. Subscribe to my channel.